title po sa araw na ito ay Positioning Yourself for a Miracle. Ulitin po natin. Positioning yourself for a miracle. Pwede po tayong tumayo uli. Mayroon po akong ipapagawa sa inyo. Tayo po tayong lahat. Hallelujah! Sino po dito sa atin ang naging volleyball player? Sino pong naglaro ng volleyball? Okay. So may ipapagawa po ako sa ating lahat ngayon para maunawaan natin ang ating pag-aaral. Ano ang gagawin ng isang volleyball player kapag po yung nasa likod ay nilansya na po yung bola? Anong gagawin nyo? Anong position nyo? Paano po? Paano? Gawin ninyo? Paano? Paano ang gagawin nyo? Ganyan lang ba? Hindi kayo gaganon? Anong gagawin ninyo? Kasi po, anong gagawin nyo? Mag-bend! Diba? Kasi po ay ang kamay nakaganyan, nakabend ang tuhod. Kasi anytime ang bola, pag nilansya, hindi alam kung saan pupunta. Once na pumunta sa'yo, nakaposition ka na makuha mo ang bola. Sino ngayon ang ready, nakaposition for miracle? Amen po? Upo po tayong lahat. Ayan, tandaan po natin. Yan po yung illustration. So, positioning yourself for a miracle. So, alam po nating lahat na ang ating Diyos, walang question na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Sinong agree sa akin? Amen po? Lahat po ng ating hilingin sa Diyos, kayang ibigay ng Diyos. Amen po? Kayang ibigay ng Diyos. Pero, kapag po tayo ay humingi sa Diyos, sino po bakit natatagalan ang hinihingi natin? Sino may problema? Ang Diyos o tayo? Tayo. Hello? Kasi nais ko pong maunawaan natin ngayon. Kasi po ang Diyos, hindi lamang po ipiprepare ng Diyos ang blessing mo kung hindi ipiprepare ka rin ng Diyos. How to handle your blessing na ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen po? Kasi halimbawa may hiningi ka sa Diyos. Hiningi mo sa Diyos, Lord, bigyan mo naman ako ng mataas na sweldo, mabait na amo, at mabili ko ang gusto ko, mabayaran ko lahat ng bills ko. So, doon po ay ang Diyos, kaya niyang ibigay right away. Sinong agree sa akin? Kasi makapangyarihan po ang Diyos. Nung nilikha po niya ang lahat ng ating nakikita, sinalita lang niya. At nangyari. Pero, bakit natatagalan ang sagot ng ating mga prayer? Kasi alam ng Diyos, kita ng Diyos ang puso natin. Pag hindi pa tayo ready na i-handle ang blessing natin, baka pag pinigay ng Lord, yung sinabi mong, Lord, mabili ko ang lahat ng gusto ko. Aba, baka linggo binibili mo ang gusto mo. Diba? Kasi nasa iyo na yung blessing mo. Kaya, alam ng Diyos, mas mahalaga sa Diyos na hindi mo man mabili ang lahat ng gusto mo. Pero, Sabado at Linggo, narito ka at ang kapayapaan at kalakasan mula sa Diyos ay nasa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya po, sa araw na ito, mayroon pong mensahe ang Diyos sa atin kung paano po natin i-position ang ating sarili upang matanggap natin ang pagpapala at miracle ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Kaya tayo po, kapag po tayo ay nakakaranas po tayo ng kahirapan, ano pong nangyayari sa atin? Nagpipray tayo. Sinong nagpipray po? Amen. Amen? Nagpipray po tayo. Ano pong prayer natin sa Diyos? Lord, baguhin mo naman ang aking sitwasyon sa buhay. Sino pong nagpipray nun? Tayo po, di po ba? Nagpipray po tayo sa Lord na kung saan ang Diyos ay kumilos, tayo po ay makaranas ng mga makabago na mga pagpapala, na mga
kaloob ng Diyos nang sa ganon, ano man ang ating nararanasan, ito po ay maibsan. Pero kailangan nating maunawaan na kapag po sinabing miracle, pag sinabing miracle, yun na yung sinasabing sa Diyos na lang ang pag-asa. Halimbawa yung may sakit, hands up na ang doktor, ang sasabihin ay Diyos na lang ang pag-asa. Kapag po may problema sa pamilya, sa mag-asawa o mga anak at napakatagal ng panahon, ano pong ginagawa at sinasabi natin? Diyos na lang ang ating pag-asa. At kapag po yung ating buhay, ating sitwasyon sa buhay ay buhol-buhol na yung mga pangyayari at wala na tayong mahagilap na salita, na tamang salita, ito po ay ginagamit natin, tanging Diyos na lang ang pag-asa. Amen po? Ito po ay ginagamit natin. Kasi kailangan po nating maunawaan kapag po tayo ay dumating sa isang sitwasyon na tayo po ay desperate. Tingnan mo nga ang katabi mo kung desperate siya. Hello? Blooming ba? Blooming! Hallelujah! Kaya po napakasarap po ang pumunta sa church. Kasi po kahit desperate yung puso mo, kapag nginitian ka ng katabi mo, kapag ngingiti ka rin! Di ba? Nakakangiti ka rin ng masarap na ngiti. Yun po yung nagagawa kapag po nagkasama-sama ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Pero alam po ba natin, sa desperation ng ating mga buhay, dito po ipinapanganak ang miracle ng Diyos. And desperation, ito po is the birthplace of every miracle. Kapag po tayo desperate, mayroon pong mangyayari na miracle sa ating mga buhay sapagkat kapag po tayong mga tao, inamin natin sa harapan ng Diyos, Lord, ako po'y wala nang kaya. Lord, ako po'y mahina. Lord, wala na po akong magagawa. At kapag po inamin natin na wala na tayong magagawa, doon po magsisimula na i-display ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang miracle sa iyong buhay. Sabihin mo sa katabi mo, pag inamin mo na ang iyong kahinaan, magmamanifest ang power ng Lord sa iyong buhay. Amen po? Sino pong agree? Amen po! Pero hanggat sinasabi mo na kaya ko, hanggat sinasabi mo na ikaw ay pinapakita mo na kaya mo, ang Lord ay titignan ka lang niya. Sabihin ng Lord, sige, hanggang kailan? Tingnan niyo, even ang magulang. Tayo po na mga magulang dyan, mga tatay at nanay. Kapag po nagmalaki ang ating mga anak, anong gagawin po natin ng mga magulang? Diba? Hahalukip-kip kang ganyan na. Tignan ko nga. Diba? Hanggang kailan ang iyong kaya? At sasabihin ng magulang, lalapit ka rin sa akin. Di po ba? At ang magulang, hindi po pakikialaman ang anak hanggat hindi lumapit. Kasi po, kapag nagmalaki ang anak, ang magulang ay hindi yan kikibo. Di po ba? Pero, once na ang anak ay nagpakumbaba sa magulang, anuman ang gap between parents at anak, ang magulang po ay malulusaw agad ang puso. Sinong agree sa akin? Di ba? Kahit po anong ginawa ng anak, kapag ang anak ay lumapit at sasabihin ng anak, Nay, Tay, sorry po. Nay, Tay, ako po ay nagkamali, sorry po. Ano pong mangyayari? Ang magulang ay yayakapin agad ang anak at sasabihin ng magulang, anak, ano ba ang maitutulong ko sa iyo? Amen po? Ganun po ang nangyayari. Kaya, dito po sa ating pag-aaralan, nais ko pong basahin natin ang ating Biblia. Dito po sa John chapter 2, beginning verse 8 to 10, kasi po mayroon po akong tatlong story na i-enumerate po natin sa araw
Sa John chapter 2, beginning verse 8 to 10, ang sabi po dito, pagkatapos sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa mamamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Verse 10, sinabi niya rito, ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak. Praise God. So, ito pong first story natin, ito po yung first miracle na ginawa po ng Panginoong Jesus. Ano po yung first miracle? Yung tubig ay ginawang alak. So, itong first story po natin, makita natin paano po ang tao ay how they position themselves. Paano po bago nangyari ang miracle. Amen po? Kasi po, ang bawat miracle na gagawin po ng Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat, lagi pong ang tao may gagawin. Hindi po tayo siwan tamad. Amen po? Hindi lamang po tayo yung nagpipray ng walang ginagawa. Hindi po yung dito ay, isipin po ninyo, the word waitress and waiter. Ano pong ginagawa ng waitress at waiter? Nagsiserve. Hindi lamang po sila nagwi-wait. Diba? Sila po ay attentive sila na nagwi-wait. Pag may tumawag sa kanila, nagsiserve na sila. Diba? So, tayo po na mga anak ng Diyos, pag tayo ay may hinihingi sa Diyos, mag-pray po tayo, hindi lamang po tayo mag-wait. May ipapagawa ang Diyos sa akin at sa iyo at sa ating lahat. Kaya, dito po, tignan po natin, dito po yung first story po natin, ito po yung the first miracle of Jesus, na yung tubig ginawang alak, ito po ay urgent need. Sabihin mo sa katabi mo, may urgent need ka ba? Marami. Hello? Kasi dito po natin makikita paano gumagawa ang Diyos ng miracle. Itong first miracle na pag-uusapan natin, ito urgent. Dahil fiesta na eh. Kasal na eh. Sino po dito sa atin na unang isang beses ka lang ikakasal tapos ang handa mo ay nasa kalagitnaan pa lang ng kainan ay kulang na? Hello? Diba? Kaya that's why dito po sa church, for God's glory, kapag po kami ng mga elders ay estimate po natin na ang bisita ay 80, ang in-order po namin ng mga elders more than 120 persons. Kasi bakit po namin ito ginagawa? Kasi po kung makikita po ninyo, ang nagsuserve po sa atin, ang mga ushering, mga SOS, ang ating mga kapatid, alaman naman na makakuha na tayo lahat ng pagkain. Pag sila na ang kakain, awanan. Wala na para sa kanila. Diba? Kaya ang ginagawa po namin lagi, dibaling sobra, hanggang sa pinakalas na miyembro na nandito sa church ay makakakain ng abundant. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. That's why po laging may sobra dyan at nagtatawag sila, sinong gustong mag-uwi? Ayan, magsya-Sharon. Amen po? Kaya dito po yung first story natin, urgent need. At dito po, ay nandun po si Mary, nandun yung mga katulong, nandun po yung nag-handle ng festa, at nung magsuserve na po sila ng alak, wala na. Wala na.
Ubus na. At marahil, hindi po nasulat, marahil ubus na rin ang budget, o kaya hindi agad makabili ng alak, o kaya hindi natin alam kung anong reason na hindi nila magawan ng paraan para yung naubos, bago maubos ang alak na ito, mayroon na silang pwedeng iserve. Pero nandun sila sa sitwasyon na wala silang kayang gawin. Ano pong ginawa nila? Ano pong naisip ni Mary? In-involve po niya si Jesus. Kaya kung pag may problema po tayo, at hindi na natin alam, halimbawa, kung yung problema lang ay kaya mo, halimbawa si Ate Josie, kaya pa niya yung problema niya, at yung kulang sa kanya, alam niya, matatagpuan niya kay Sister Arlette, o kay Sister Lina, anong gagawin ni Ate Josie? Arlette, per favore, vieni, veloce. Diba? Pero, kung si Ate Josie wala kay Sister Arlette at wala sa ating lahat, ang kailangan niya, anong gagawin ni Ate Josie? Tatawag kay Jesus. I-involve natin si Jesus sa ating mga problema. Sabihin mo sa katabi mo, pag hindi mo na kaya, call unto Jesus. Amen po? I-involve natin ang Panginoong Yesus. Kapag in-involve natin ang Panginoong Yesus sa ating mga problema, ano pong mararamdaman natin? Anong mararamdaman natin? Magaan. Sabihin mo sa katabi mo, magaan ang pakiramdam. Amen po? Kasi po, alam natin na ang mga bagay na hindi natin kayang gawin, ay kayang gawin ni Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Pero ang tanong, pag in-invite mo ba si Jesus, ganun na lang ba yon? Hello? Halimbawa, para maunawaan natin, halimbawa mayroon kayong ginagawang problem solving. Tapos ay ubos na yung knowledge mo at tumawag ka ng mas nakakaalam sa problem na to. At itong tinawag mo, nag-suggest siya ngayon ng dapat gawin. Kailangan, pag ikaw ay tumawag sa mas nakakaalam ng dapat gawin, ikaw ay handang mag-submit sa authority ng tinawag mo. Tanungin mo ang katabi mo, handa ka bang mag-submit, i-commit ang buhay mo kay Jesus? Amen po? Yun po yung tanong doon. Kasi po, madaling i-invite si Lord na ma-involve sa problema natin. Pero kailangan, ikaw at ako, handa po tayo na pakinggan kung ano ang sasabihin ni Lord sa atin. Sabihin mo ulit sa katabi mo, handa ka ba? Handa ka ba sa instruction ni Lord? Kaya dito po ay, ano pong nangyari? Kasi po mahaba po ito, i-summarize natin. Ano pong nangyari? Diba, tinawag nila si Jesus. At pagdating ni Jesus, sinabi nila ang problema. Parang ikaw, nung tinawag mo si Lord, at naramdaman mo na kasama mo na si Lord habang nagpe-pray ka, diba? Lalo na pag mag-isa ka sa room, ayan, iyak ka na. Diba? Iyak ka na. Lord, ganitong ginawa sa akin. Lord, hindi ko na kaya. Bigat-bigat, Lord. Tapos yun, ay kuha ka na ng tissue, labas na yung sipon mo, yung iyak mo. Lahat ay isinusumbong na natin kay Lord. Diba? At doon, nung dumating si Jesus, sinabi nila ang problema at sinabi nila ay naubusan ng alak. At dito, nakita natin how they position themselves, ang mga katulong, ang mga tao na nandun, involved, bago po nangyari ang miracle. Kaya, dito po, sila po ay handa na pakinggan ang instruction ng Panginoong Yesus. At nung sinabi ng Panginoong Yesus, ano po yung unang utos ng Lord? Kung nabasa po natin, punuin ang tapayan ng tubig. Yun ang first instruction. Kung tayo yun,
Ang kailangan ay alak. Sino ang matatanong ko dyan sa mga kalalakihan dyan? Si Brother Bert. Ayan, gitnang-gitna si Brother Bert eh. Ano, Brother Bert? Halimbawa, ang kailangan ay alak. Tapos ang inutos sa'yo, punuin mo ng tubig. Ano kayang gagawin ni Brother Bert? Kamot siguro ng ulo, no? Ano gagawin mo, Brother Bert? Diba? Aba siguro sabi ni Brother Bert, ano ka? Ang kailangan ay alak, tapos ipapapuno mo sa akin ay tubig. Kaya, doon po, tayo po kapag po tayo may problema, ay ano pong ginagawa natin, ang sinasabing instruction ng Lord, pakinggan ang kanyang mga salita. Ano po, paano po natin mapapakinggan ang salita ng Diyos? Magbababad tayo na magbasa ng Word of God. At sa pagbabasa natin ng Word of God, matatanggap natin ang fresh revelation ng Holy Spirit sa atin at doon mangungusap sa atin ano ang dapat nating gawin. Kaya dito po, ang mga katulong, paano po nila pinosisyon ang kanilang sarili? Sila po ay nakiisa sa instruction ni Jesus, bagamat ang kanilang isipan, hindi nila maunawaan. Ano pong ginawa nila? Nag-obey sila. Sumalok sila ng tubig at pinuno ang tapayan. Okay, Brother Bert? Nag-igib ng tubig? Sumalok ng tubig? Okay na? So Lord, may tubig na. What's next, Lord? Diba? Anong susunod? Kaya doon po ay, tayo po ay, pag nag-obey po tayo sa Diyos, alam ba natin, ang obedience sa Diyos, tayo na mga tao, our obedience to God, it is the bridge to fulfill God's promises in our lives. Ito po ay bridge. Parang ito'y tulay na kung saan ang promise ng Lord ay ito po'y magaganap kapag tayo ay nag-obey. Hello? Kaya dito po, nag-obey po ang mga katulong, sila'y nag-igib, sila'y pinuno ang tapayan. At ang sumunod, ano po ang sabi ng Lord? Bert, serve mo na. Siguro nung nagigib si Brother Bert, okay, walang makakakita, pupunuin ko lang ang tapayan. Pero nang inutos na sa iyo, iserve mo na, ibigay mo sa taong namamahala ng kasal. At iserve na ito sa mga tao. Ano kaya mangyayari kay Brother Bert? Kamot ulo siguro, ano? Siguro yung kanyang, naunawaan nyo yung isip mo, yung paa mo, yung kamay mo, parang hindi mag-coordinate. Sino nakaranas nun? Diba? Yung utak mo ay hindi niya maunawaan. Mali. Diba? Tapos yung kamay mo ay sasalok ka doon sa tubig na nilagay mo at iserve. Tapos siguro sabi ng utak mo sa paa mo, no. Huwag kang lumakad. No. Di po ba? Pero, kapag po gusto nating i-position ang sarili natin bago mangyari ang miracle, hindi man natin nauunawaan ang process ng Diyos. Ngunit tayo po'y nananalig at nananampalataya na ang Diyos ay makapangyarihan kung ano pong inutos niya sa atin. Gagawin natin kahit hindi natin naunawaan sapagkat mangyayari ang miracle ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Palapakan mo natin ang Diyos. Kaya, doon po ay, ang mga katulong ay isinerve po nila ang alak, ibinigay po sa namamahala, at isinerve po ang tubig na naging alak. At ang sabi po ng namamahala, bakit isinerve ang alak na mas masarap sa dulo ng okasyon, hindi sa primo ng pagbibigay ng alak? So, ibig sabihin, anumang preparation ang ginawa po sa pesta ng kasal, gaano man kasarap yung alak na inihanda nila, wala nang sasarap pa sa pagpapalang kapag
pag ito ay mula sa Panginoong Jesus. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya po, sa buhay natin, pag gusto po natin na mangyari ang miracle sa ating mga buhay, kahit hindi po natin nauunawaan, tayo po ay sumunod. Sino po dyan ang nag-aatubili na tag dito na sumunod sa Diyos? Kasi ayaw mo mapahiya. Diba? Ayaw natin na mapahiya. Kaya minsan, yung isip natin kahit ang daming mga tanong, dahil ayaw nating mapahiya, minsan hindi natin nagagawa ang pinagagawa ng Lord. Pero kung nais natin na makamtan ang hinihingi natin sa Diyos, hindi man natin ito nauunawaan, kailangan nating sumunod. Kailangan nating i-position ang ating sarili. Kailangan tandaan po natin ito. Kailangan nasa right position, nasa right place, and nasa right time. Ulitin po natin. Bago natin matanggap ang blessing and miracle, kailangan tayo ay nasa right position, right place, and right time. Amen po? Gaya po ng volleyball player. Kung ikaw ay bumaba na yung bola at hindi ka nakaposisyon, ano bang mangyayari? Mahuhulog o kaya'y mayroong mas mabilis na sasalo kahit nasa unahan mo na. Ang blessing may mas mabilis dahil nakaposisyon siya. Tatakbo siya kasi nakikita niya na yung bola sa harapan mo, mahuhulog kasi hindi ka nakaposisyon. Kaya dahil siya po ay vigilant siya at nasa right position siya sa bilis niya, anong gagawin niya? Gaganyan siya. Makukuha niya yung bola. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be alert. Be alert. Diba? Baka maagaw tapos tutunganga ka. Bakit yung hiningi kong pagpapala nga sa'yo? Diba? Bakit ikaw ang nakatanggap? Kasi hindi ka nakaposisyon. Nung ibinaba na yung pagpapala, ikaw ay baka nakahalugip-gip ka lang na ganyan. Para kang si Juan Tamad. Ikaw ay nakaganyan na hinihintay na mahulog yung prutas. At dahil hindi ka nakaposisyon, hinihintay mo, bukol pa pati noo mo. Hallelujah. Kaya yun po yung nais ng Diyos. Ito po yung miracle na kung saan ito'y urgent na miracle na kung saan tinugon po ito ng Panginoong Yesus right away. At dito po, naranasan po nila at ang mga tao, sila po'y namangha, ang mga disciples, dahil first miracle po ito, sila'y namangha na tunay nga ang Panginoong Yesus, siya po ay Diyos na makapangyarihan na gumagawa ng himala. Matanong ko po kayo, ano po ang greatest miracle sa buhay natin? Salvation. Ito po yung greatest miracle. At ito po ay natanggap po ito ni Zacchaeus, ang greatest miracle, the salvation. Paano po pinosisyon ni Zacchaeus ang kanyang sarili na natanggap niya ang greatest miracle of salvation? Nang padaan na po si Jesus dahil siya ay maliit, siya ay maraming pera, siya ay mayaman, hindi niya kailangan ang pera, pero kailangan niya ang miracle of salvation. Kaya, ang mga tao, wag po nating sasabihin na hindi natin kailangan ang Diyos dahil may pera ako. No. Kailangan natin ang greatest miracle, which is salvation. Kaya po, si Zacchaeus, nung dumaan ang Panginoong Jesus, ano pong ginawa niya? Grinab niya ang opportunity na kung saan gaano man karaming tao ay mapapansin siya ni Jesus. Kasi may ginawa siya. Siya po ay umakyat sa puno. Kasi dahil siya po ay pandak. Wisdom po kaya yun, di po ba? Pandak siya. Siguro ang daming tao, tapos nagsisigawan ng mga tao, parating na si Jesus, parating na si Jesus. Eh kung si Brother Marlon ang nasa harapan niya, matangkad si Brother Marlon, di ba? Siguro si Zacchaeus, ganyan-ganyan siya. Hindi ko makita si Jesus, hindi ko makita si Jesus. Nag-isip siya ngayon. At doon, ang sabi niya, mag-position ako. Nakakita siya ng puno.
umakyat siya. At nung pag-akyat niya sa puno, eksakto, right time, right place, right position. At doon, ano pong nangyari? Pagtingalang ganyan ni Jesus, Zaccheo, bumaba ka dyan. At ako ay pupunta sa inyong tahanan at kami ay kakain sa inyong tahanan. Di po ba? Kailangan mayroon tayong gagawin na something na mapansin tayo ni Jesus na kakaiba, na kung saan itong ginagawa natin, ito ay nagpapakita sa Diyos na ikaw at ako, may pananampalataya ka na may gagawin si Lord sa iyong buhay. Amen. Dapat may gagawin ka. Hindi po yung may problema ka, wala ka nang ginawa kung hindi umiyak. Pag umiyak ka na nang umiyak, bumili ka man, bilhin mo man ang lahat ng mga patsuleti sa Isilungga, maubos mo man ang lahat ng patsuleti sa Isilungga ng iyak, ang problema mo nandyan pa rin. Di ba? Kaya kailangan ay gumawa ka. May ipapakita ka sa Diyos na ikaw ay may pananampalataya, na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, kikilos ang Diyos, gagawa ng himala at idadaloy niya ang kanyang pagpapala na matagal mo nang hinihingi. Kaya sabi mo sa katabi mo, kilos, kilos, kilos. Amen po. Kumilos po tayo. Gumawa po tayo. Hallelujah! At dito po, I'm so blessed dito po sa pangalawang story na babasahin po natin na pag-aaralan natin, the second story, paano nila pinosisyon ang kanyang sarili to receive the miracle, ay ito po ay the life of Naaman. Sinong may kakilala kay Naaman? Amen po? Si Naaman, siya po ay, kung babasahin natin, tignan po natin, 2 King, pangalawang hari, chapter 5, basahin po natin ang verse 1. Ano ba ang sabi po dito sa verse 1? Ang sabi niya, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ni Yahweh, kaya laging matagumpay ang Syria, ngunit siya'y ketongin, siya ay si Naaman. Si Naaman, ang sabi po dito, ang pagkasabi sa kanya, siya po ay kinalulugdan ng hari, pagkat siya ay matapang, makapangyarihan, at dito po ang good news, pinapatnubayan ni Yahweh. Ito po ay nasa Syria. So, doon po sa Syria, itong si Naaman, siya po ay nire-respeto ng mga tao, at dito po ay na-amaze po ako dito since na nasa Syria siya, pinapatnubayan ni Yahweh. Ito pong nakaka-amaze dito. Saan man tayo nandun, gaano man tayo kalayo, mag-isa man tayo, kung pinapatnubayan tayo ng Diyos sa oras ng ating pangangailangan, ang Diyos mismo ang kikilos upang tayo ay abutin. Amen. Amen po? Upang tayo ay abutin. Pero kahit po gumawa ang Diyos ng hakbang, ng process na tayo ay abutin, kailangan mag-respond po tayo kung ano ang ipagagawa ng Diyos sa atin in order to receive God's blessing and God's miracle. Amen. Kaya dito po, I'm so amazed. Tignan niyo po ang process ng Diyos. Paano abutin si Naaman? Maalala ko noon, si Ate Neng, bigla ko na lang naalala si Ate Neng, nasa Korea. Di ba Ate Neng? Taiwan. Nasa Taiwan.
nagkaroon siya ng problem ng tawag dito, spiritual problem dahil nagkaroon siya ng mga skin, may mga tumubo sa skin niya. At doon, through kay Pastor Lalain, kasi lagi niyang kausap, ano pong nangyari? Pinag-pray siya through phone. Gumamit ng mga tao na siya po ay abutin. Ang Diyos ay gumawa ng pamamaraan na abutin. At doon ay, maalala ko rin yung pamangkin ni na Sister Mercy, ay, for God's glory, pinaalam sa akin na may problema yung kanilang familyari at nasa Pilipinas man, through phone, ay ipinag-pray at nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos ang kanyang pamangkin for God's glory ay nakalaya. Matagal na panahon na kanilang problema. At dito po sinaaman, tingnan po natin ang process ng Lord. Kung hindi, ma-amaze po tayo. Anong process ng Lord? May isang Israelita na nabihag. Palagay nyo kaya, coincidence? Na may nabihag na Israelita? At ang Israelitang nabihag na ito ay inilagay ng hari na maging katulong sa bahay ni Naaman. At doon, ang katulong na ito, nakita na si Naaman, may kitong. Kaya tingnan niyo po, yung mga tao na iminimet ng Diyos sa atin, ito po yung mga connect ng mga pagpapala ni Lord. Amen. Hindi natin namamalayan. At doon, nakita natin doon ay naging katulong itong Israelita na ito. At nakita si Naaman, may ketong. Nagsalita po itong Israelita na ito. Parang ikaw, tayo. Pag may nakikita tayong problema, hindi po natin ipipikit ang mata natin. Dahil alam natin, ikaw at ako, alam natin na may Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa ng himala. Hindi natin ititikom ang ating bibig kung hindi. Sabihin natin, ikaw may sakit ka, lumapit ka sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling. Di po ba? At doon, naging katulong sa bahay ni Naaman. At ang katulong na Israelita na ito, siya po ay kinausap niya ang asawa ni Naaman. Ang sabi po ng katulong na Israelita, si Naaman, kung pwede siyang pumunta doon sa Israel, may propeta doon. May propeta doon, lumapit siya doon. At narinig, nakarating kay Naaman na may propeta doon sa Israel. Ang ginawa ni Naaman, pumunta siya sa hari, sa kanyang hari, sa Syria. At humingi siya ng pahintulot na pumunta siya sa Israel. At anong paghahanda ang ginawa po ng tao? Ang hari ay naghanda ng maraming kayamanan para ihandog doon sa hari ng Israel at gumawa ng sulat at ang nakasulat, mahal na hari ng Israel, pinadala ko si Naaman, pagalingin mo ang kanyang sakit. Lumapit sa maling tao, sa hari ng Israel. At nung nabasa po ng hari ng Israel, sabi niya, ako ba ay Diyos? Ako ba ay nagpapagaling? Ako ba ay pwedeng pumatay at bumuhay ng tao? At ginawa po ng hari ito ay sinira niya ang kanyang damit kasi hindi siya karapat-dapat na lapitan. At dito po, nakarating kay Propeta Eliseo na ang hari, sinira niya ang kanyang damit. Dito po ako na-bless. Na kailangan ikaw at ako, we will stand on our faith. That the Lord is powerful. Na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang sabi po ni Eliseo, sa hari, mahal na hari, si Naaman ay papuntahin mo sa akin. At malaman ni Naaman na mayroong propeta sa Israel at may Diyos na nagpapagaling. Amen po? Kailangan tayo po ay, pag may narinig po tayo na nangangailangan, huwag kang magda-doubt sa puso mo, sa sarili mo. Naku, pag sinabi ko ito, baka mapahiya ako. Dapat manalig ka. Kasi pag ang taong ito, buong pusong sa Diyos, lumapit, siya'y nanalig, makakaranas siya ng miracle. Ng kapangyarihan ng Diyos.
Ang ba sinaaman, no? May mga dalang mga ginto, mga bara-barang, mga maraming kayamanan. Kasi akala niya, yung kagalingan niya, pwede siyang magregalo. Di ba? Yun po yung pamamaraan ng tao. Na may dala siyang mga magagarang damit, pinanda po ng hari, na iririgalo doon sa hari at doon sa propeta, na kapag natanggap ito ng propeta ay, akala nila ganun lang. Kaya, dito po, ay mababasa natin sa 2 Kings. Tignan po natin. At ang sabi po ni Eliseo, sabi niya sa verse 9, 2 Kings chapter 5, verse 9, ipinasabi nga ni Haring Joram kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan at ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong. Ang taong proud, ang taong may pera, ang taong mayaman, matalino, kapag ang ipapagawa sa kanya ay kagaya po ng utos ni Eliseo, nang sabi po ni Propeta Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan at ilubog mo ang sarili mo ng 7 beses, na kung saan ang ilog Jordan nung time na yon, yun po yung marumi, may mga ilog na mas malinis. Pero ang sinabi ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, 7 beses kang lumubog, at pagkatapos mong lumubog ng 7 beses, ang katawan mo ay babalik sa dati at ang ketong mo ay gagaling. Sino po dito yung gusto mong lumapit na magpa-counsel at ang gusto mong marinig ay yung gusto mo lang pakinggan? Diba? Maraming mga nagpapa-counsel na kapag ang narinig nila ay hindi nila gusto, anong nangyayari? Pasok dito, labas dito. Kaya, kung babasahin natin ang Biblia sa verse 11, ang sabi doon, padabog, galit, nagreklamo, sinaaman. Ang sabi niya, galit siya at umalis. Akala ko pa naman, ipapatong niya ang kanyang kamay sa akin. At tatawagin niya si Yahweh, at pagpatong niya ng kanyang kamay sa akin, ako'y gagaling na. Sino po dyan ang gusto instant? Hello? Kaya pagpunta mo dito sa church, lapit ka kay Reb, may sakit ako. Gusto ko ng kagalingan, Reb. Paano si Reb? Magic? May magic si Reb na pagpatong ang kamay, I release healing in Jesus' name, gagaling ka na. Alam ni Lord. Alam niyo ba, ang river saan po dumadaloy? Sa mababang lugar. Kapag po ang river umagos at mas mataas ka, paano mag-flow? Hello? Kaya, doon si Naaman, naggalit siya, may dala siyang regalo, maraming ginto. Aba, magpunta ka dito, Reb, may regalo ako sa iyo. Mag-pray mo ako, Reb. Pagalingin mo ako, may sakit ako. Hindi po ganun ang gusto ni Lord. Kaya, doon sinabi po ni Eliseo kay Naaman, pumunta ka sa ilog Jordan. At doon, minsan ang pinagagawa ng Diyos sa atin, hindi natin nauunawaan at ayaw natin gawin. Hello? Kasi bakit? Kasi bakit po? Kasi malutong na malutong ang ating fried chicken. Amen po? Mataas tayo. At gusto ni Lord, tayo po bago matanggap ang miracle and blessing, tayo po ay nasa right position. Kaya doon po, galit na galit si Naaman. Kaya po minsan, pag nagalit tayo, kailangan yung katabi mo kalma at malawak ang isipan. Halimbawa, si Brother Bert ulit. Kasi nakaharap si Brother Bert sa akin eh. Halimbawa, si Brother Bert, si Naaman, no? Galit na galit si Brother Bert.
Akala ko pa naman, ipagpipray ako ni Reb. Bakit naman, sabi ni Reb, lumusong daw ako doon sa ilog, ang dumi-dumi. Ayaw ko nga. Diba? E paano kung sinabi ni Brother Marlon, ay, oo nga. Sulsul naman, nandun naman si Kuya Boy, si Brother May, lahat sila doon. Tama. Diba? At kapag gano'n ang sinabi, anong gagawin ni Brother Bird? Hindi na siya babalik sa church. Diba? Pero, kung ang mga nakapalibot sa kanya, sina Brother Marlon, Brother Maymay, Brother Budi, lahat silang nandun, sasabihin nila, diba? Gusto mong gumaling? Diba gagawin mo lahat para ka lang gumaling? Diba? Yun lang ay pumunta ka sa Ilog Jordan ay lumublob ka ng 7 beses at kung yun ang pamamaraan na ikaw ay gumaling, abay gawin mo. Anong mangyayari ngayon, palagay mo, Brother Bert, kung sinabi sa'yo yun? Diba kakalma ka? Diba? Kakalma tayo! Mag-iisip tayo ngayon! Kaya napakahalaga na ang mga taong nasa surroundings natin may positive vibes, hindi po negative. Kasi pag negative at doon na kumapoy na at lalo kang nag-apoy at wala na. Nalambungan na yung isipan. At doon, ano pong nangyari? Nung nag-isip ngayon si Naaman, oo nga, kasi po ang gusto ng Lord, na bago tayo matanggap ang kanyang blessing at ang kanyang miracle, yung process ng heart natin, magiging humble tayo. Magiging mababa tayo. Tayo'y magpapasakop sa Diyos. Kaya ano pong nangyari? Nung si Naaman ay pumunta sa Ilog Jordan, nagdesisyon siya na siya po ay pumunta sa Ilog Jordan, lumublob siya ng 1 beses, pangalawang beses, at doon nakakaramdam siya ng kagaanan. Marahil may nawawala sa kanyang ketong. Hindi siya tumigil. Sabihin mo sa katabi mo, kung nakakaranas ka ng kaibsan sa problema mo, huwag kang tumigil! Kasi hindi pa tapos ang process! Amen po? Hindi pa tapos! Kaso ang nangyayari sa tao, lumublob siya 1 beses, aba, kunti na lang. Aba, nagliwaliw na. Nagliwaliw na, nawala na. Hindi na itinuloy yung 2nd time, 3 times, 3rd, 4th, 5, 6, 7 times. Ano pong nangyari? Nagpedyo ang kalagayan. Kaya doon, si Naaman, nung nakita niya na nawawala yung kanyang ketong, tinapos niya ang 7 times na kanyang paglulublob at doon nangyari ang pangako ng Diyos na sinabi sa buhay ni Eliseo na ang sabi, gagaling ang iyong katawan, babalik sa dati at ang iyong kutis ay gagaling, mawawala ang iyong ketong at ang sabi ng Biblia, ang kutis ni Naaman parang kutis ng sanggol. Wow! Pagkakaan natin si Lord. Diba talaga si Lord? Diba? Kung ikaw ay problema na may mga wrinkles na dyan, at ibibigay ni Lord ay kutis baby. Wow! Lulublob ka na kahit 8 times. Diba? Kaya dito po, kailangan natin, sabihin mo sa katabi mo, bago mangyari ang miracle, you need to position yourself. Kailangan natin yung position. Kasi po, ang sabi po kay Naaman, pumunta ka sa Ilog Jordan. Nasaan po si Naaman? Sa Ilog Jordan. Ang sabi ay, lumubog ka ng 7 beses. Ginawa niya. At nung nagawa niya, nangyari ang miracle. Ikaw at ako, sinabi ng Lord lang siguro, anak, 3 beses. Aba, nakaisa ka pa lang, nagre-reklamo ka na. Nakadalawa ka pa lang, nagre-reklamo ka na. Paano mo matatanggap ang miracle na gusto ng Diyos na patanggap mo? Ang Diyos ay laging handa. Ang problema, tayo. We need to position ourselves and right
sa right position, right place, and right time. Ito po ang napakahalaga to receive the Lord's blessing and miracle sa ating mga buhay. Palapanan po natin si Lord. Hallelujah! Kaya I believe sa ating lahat ng mga nakaupo dyan, ay may mga instruction ang Diyos at pinapaalala ng Diyos sa inyo ngayon na marahil hindi pa ninyo natatapos ang pinagagawa ni Lord sa inyo. Kaya this time, pinapaalala ng Lord, ang pagpapalay na kahanda, ang miracle right away, ito po ay mabubuksan. Sapagkat obedience and faith is the key to open God's windows of heaven and God's miracle sa ating mga buhay. Ito po ang nais ng Lord sa ating mga buhay. Kaya po, sa buhay ni Naaman, kung hindi po siya sumunod, anong mangyayari? Habang buhay siyang may keto. At tayo po, sa sitwasyon natin, kung hindi tayo susunod sa Diyos ng may pananampalataya, hindi mababago ang ating kalagayan. Kaya tayo po ay sumunod sa Diyos ng may pananampalataya. Kaya po, ikaw at ako, hindi man natin naunawaan ang process ng Lord, tayo po ay sumunod. Sapagkat sa pagsunod natin sa Diyos, ito po ay parang susi na nabubuksan ang mga pagpapala na inihanda ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po ay, bibilisan ko po yung number 3. Ito po ay, bibilisan ko po yung number 3. Ito po ay, alam natin, ito po yung istorya ng babaeng balo sa Sarepta. Ano bang miracle ang ginawa ni Lord dito? Yung provision. Ito po yung, tag dito ay, wala na silang makain. Amen po? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pagugutumin ni Lord. Amen po? Hindi tayo mawawalan ng mga provisions ni Lord. Kasi dito po, na-amaze po ako dito. Itong istorya na ito, tignan niyo po itong istorya nito. Ito po yung istorya kay Elijah, kay Propeta Elias. Ito pong pangyayaring ito ay nangyari prima bago kay Eliseo. So, ano pong nangyari dahil nagkaroon po ng panahon na 6 na taon na hindi umulan at wala nang makain, pati pagkain ng mga hayop wala na. At si Elias, ano pong nangyari sa kanya nung wala nang makain? Nagdadala ang uwak. Grabe si Lord, no? Pati uwak. Utusan. Kaya, pag nakita, halimbawa si Brother Eman, no? Aba, itong anak kong itong si Eman, faithful ito. Pag nakitang nagutom, aba, utusan ng uwak. Padalahan si Brother Eman. Glory to God, ang Diyos, kita niya tayo. Ano man ang kulang sa atin, alam ni Lord. Amen po. Kasi po, pag tayo ay nanalig at tapat na naglingkod sa Kanya, kita niya lahat ang ating pangangailangan. Kaya, si Elias, wala nang makain. At doon nagtago sa kuweba sa malapit sa batis. At nagdadala ang uwak. At si Elias, umiinom sa batis. At sa tagal ng panahon, na wala ng ulan, yung batis, natuyo na. Amen po. Sa palagay nyo kaya si Lord, hindi niya kayang magbigay pati tubig? Isip-isip. Kaya! Pero, perfect timing ng Diyos na si Elias gagamitin niya for a position and a specific place na gagawa ang Diyos ng miracle sa buhay ng balo. Hello? Kaya huwag tayong magreklamo pag pinadala tayo ng Diyos sa isang tao na nangangailangan kasi gagamitin ka ng Diyos na gumawa ang Diyos ng miracle. Kaya kung tayo uli, si Elias, wala nang pagkain. At maliwanag na sinabi ng Biblia, isulat nyo na lamang po sa inyong sa
ito po ay matatagpuan po sa 1 Kings chapter 5. Ay, ang sabi po ng Lord kay Elias, natuyo na ang batis. Pumunta ka sa Sarepta. May inutusan ako doon na magpapakain sa'yo. Isang balok. Kung ikaw kaya yon, Lord, may uutusan ka rin lang na magpakain sa akin. Bakit isang balok pa? Bakit hindi dinala ni Lord sa isang mayaman? Halimbawa, ikaw, Ate Meng, bilang woman of God, sabi ni Lord sa'yo, Annelyn, kasi tinawag siya sa full name niya Annelyn, pumunta ka sa Sarepta at may inutusan ako na magpapakain sa iyo ng isang balo. Kasi gusto ko po, alam niyo po itong pinag-uusapan natin, gusto ko na yung heart natin, yung mind natin, ma-involve tayo. Kailangan maramdaman natin yung damdamin ni Prophet Elias nung time na yun. Di ba mag-iisip ka? Halimbawa, pag ikaw, Ate Tita, papasok ka sa isang bahay, wala na siyang pagkain, tapos magkikain ka pa. Di ba? Anong maramdaman natin? Di ba yung conscience natin? Di ba? Masama yung parang hindi mo manunok. Siguro mag-iisip ka, Lord naman. Dadalhin, mag-uutos ka na lang ng magpapakain sa akin, isang balo pa. Pero, dadalhin tayo ng Diyos. Dahil kikilos, gagawa ang Diyos ng himala, i-connect tayo ng Diyos sa mga taong may pananampalataya. Kaya, ang may taong may pananampalataya, wala ka man ngayon, bukas magkakaroon ka. Wala ka man ngayon si Lord. Kaya, pumunta po si Elias. At dapat, doon, inisip pa niya kasi sa Sarepta, galing doon dito yung asawa ni Haring Akab, si Jezebel. At yun nga ang pinagtataguan niya. At doon pa siya pinadala. At doon, dumating ngayon sa Sarepta. Ano kaya yung dumating sa Sarepta? Ano? Ikaw ngayon si Elias. Aba, nakita mo ngayon yung balo. Ate Tita, nakita mo yung balo. Aba, yung balo, pumupulot ng panggatong. Last meal bago mamatay. Grabe si Lord, ano? Ipapadala ka, magpapakain sa'yo, pero last meal na, huling harina, huling langis. At doon, si Elias, ang hawak-hawak lang niya, salita. Sabihin mo sa katabi mo, kung walang-wala ka na, panghawakan mo ang salita. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Amen. Ito lang ang pinangawakan mo, walang-wala ka na. Wala ka nang mapagkukuhanan, ang hawak mo lang salita. Kaya si Elias, nakita niya ngayon itong babaeng balo, kumukuha ng panggatong. At ang sabi ni Elias, grinit niya yung balo, pwede ba akong makiinom? Sino dyan ang pumunta sa barong-barong at sabi, pwede akong makiinom? Diba? At doon, nung sinabi po ng babaeng balo, kukuha na siya ng mainom. At sinabi ni Elias, pwede bang ipaghanda mo rin ako ng makakain? Diba? Pwede ipaghanda mo rin ako ng makakain at doon, gumilid na ang luha ng matanda ng babaeng balo. Ang sabi po ng babaeng balo, namumulot nga ako ng panggatong kasi lulutuin ko ang huling harina at huling patak ng langis
At pagkatapos naming makakain, hihintayin na namin ang kamatayan. Kasi wala na. Walang ulan, walang harvest, wala na. Kaya doon po, ang sabi ni Propeta Elias, ang sabi niya, sundin mo ang pinagagawa ko. Gumawa ka ng tinapay para sa akin. Gumawa ka rin ng tinapay para sa inyong mag-ina. At ito ang sabi ni Yahweh, mula sa araw na ito, ang iyong lalagyan ng harina at lalagyan ng langis, hindi matutuyuan kailanman. Amen. Ito po yung obedience na mahirap gawin kapag ang mata mo, nakikita ang resources mo na walang-wala ka na. Ang sabi ng mata mo, wala na! Wala na! Walang-wala na! Paano ako magbibigay sa iba kung ako'y wala na? Hindi natin alam. The Lord, nilagay tayo sa isang position na wala na tayong kayang gawin. Pero kahit wala na tayong kayang gawin, kung binuksan natin ang ating puso, ang ating kamay, ang ating palad, at ang ginawa natin ito alang-alang sa Diyos, in our weakness, makikita natin ang strength and power of God and the miracle of God will happen sa ating mga buhay. Kaya doon ko po nakita na kahit sabi ng mata mo, wala na, pero ang sabi ng salita, magbigay ka, sumunod ka, panghawakan mo ito, at sa salitang pinanghahawakan mo, gagawa ang Diyos ng himala. Dito po isang testimony, bago po tayo, malapit tayong magtapos, isang testimony. Sabi ko po kanina, desperation is the birthplace of miracle. Dito po, dumating sa punto, sa amin ni Rev, nung kami ay umalis doon sa former church, ito po yung pinaka-desperate na moments ng buhay namin. Kasi bakit pinaka-desperate? Kasi sa former church, we serve the Lord with the whole heart. We serve the Lord na kung saan ginawa namin ang lahat. Mahal namin yung mga tao doon. Mga church sa iba't ibang lugar ng Europe, mahal po namin lahat sila. At dumating ang time na magkakaroon ng separation. Yun yung masakit. Separation sa mga taong mahal mo. Pero inalaw ito ni Lord. Iyak ako ng iyak. Siguro ilang buwan ako iyak ako ng iyak kasi po yung puso ko ay sobrang lungkot. I'm so desperate. Ang dilim ng aking paligid kasi po ay yun po yung gusto ng Lord at gusto natin. Hindi ko nakikita, hindi namin nakikita that the Lord may plan siya ahead. That in our desperation, mayroong ibibigay si Lord. At doon sa aming desperation ay nagsimula ang church natin, ang Lord of Hosts Church, ng month of May. Bagaman tayo po ay nandun yung lungkot at saya natin in month of June. Ibinigay po ng Lord sa amin si Gian. At nung binigay ng Lord sa amin si Gian, yung lahat ng aming sakit, pag-iyak, ay sinupira ng Lord. Yung blessing na ibibigay ng Lord sa lungkot mo, sa hirap mo, sa buyo, sa halos wala ka ng hope, wala ka ng makitang pag-asa, ay doon at doon sa kaliit na liwanag na nakikita mo, at nagsabi naming mag-asawa, Lord, ang inumpisahan mo sa aming buhay, pagpapatuloy mo. At pinanghawakan namin yun. At ang sabi ng Lord, gagamitin ko pa kayo. At binigay namin ang buhay namin sa Diyos, at doon, month of June, ibinigay ng Lord si Gian sa amin, at lahat ng pain na naramdaman namin, ito po ay parang na-erase dahil sa ibinigay at ginawang miracle ng Diyos. Bagamat ang greatest miracle sa ating buhay, which is salvation, at napakarami pang miracle na ibinibigay ng Lord. Pero in time of desperation,
mayroon at mayroong miracle na mangyayari sa ating mga buhay sapagkat ang Diyos ay Diyos ng himala. Pakan po natin si Lord. Kaya, I know and I believe sa ating mga buhay, ikaw at ako, may sitwasyon kang hinaharap sa buhay mo na naghihintay ka ng miracle ng Diyos sa buhay mo. Ito yung nais ng Lord sa iyo ngayon. Ito yung word ng Lord. Position yourself in order to receive His miracles. Kailangan ikaw ay nasa right position, right place, and right time. Kailangan sundin mo ang instruction ng Diyos sa iyong buhay. Nang sa ganon, ang miracle at pagpapala na inihanda ng Diyos sa iyong buhay, ito ay makakamtan mo. Ang sabi po dito, application para po sa ating mga buhay, kailangan, yun po yung sinabi ko na kailangan natin i-position ang ating sarili sa harapan ng Diyos. In our obedience and faith to God is the key to unlock God's blessing and miracle of the Lord to us. And Luke 18:27, whatever impossible to man is always possible to God. Ito pong verse na ito, Luke 18:27. Anumang sitwasyon ang kinalalagyan mo, itong word na ito, panghawakan mo. Anuman ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Panghawakan mo at mararanasan mo ang ang miracle ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa pinag-aralan po natin, balikan po natin ang ating pinag-aralan. Yung tatlong miracle, ang tubig ay naging alak, ang sakit na leprosy ni Naaman ay gumaling, ang babaeng balo hindi naubusan ng pagkain. Laging sagana. Kaya po ang sabi po dito, ano ang ginawa nila? Nanalig sa salita ng Diyos, sumunod at nagtiwala sa Diyos, nanampalataya sila sa Diyos, and they position themselves in the right place, in the right time, and then miracles happen. Ito po ang challenge sa ating lahat bago po tayo tumayo. Ito po ang challenge. And what aspect of your life that you need God's intervention and God's miracle? Anong aspeto po ng buhay natin na kailangan natin ng miracle at intervention ng Diyos sa ating buhay? I challenge you to follow God's instruction, obey, and have faith to God, and position yourself to God to receive God's blessing and God's miracles. Amen. Ito po yung tandaan po natin. I-position natin ang ating sarili. Mayroon at mayroong ipinagagawa ang Diyos sa'yo bago mo 100% makamtan ang God's blessing and miracle of the Lord sa ating mga buhay. So, bago po tayo tumayo sa oras na ito, isipin mo, ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Ano ba yung iniuutos ng Diyos na gawin mo? Nang sa ganon, makamtan mo yung mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen po? So kung handa ka na sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord.